muling hinamon po ni Vice President Inday Sara Duterte mga taga-gobyerno na sumailalim sa drug test sa harap ng taong bayan. Kasabay ng kanyang mensahe sa mga taga-suporta, pinuna rin ng Vice Presidente si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Yan at iba pang update, alamin natin mula dyan sa VMMC sa Quezon City mula kay Jason Rubrico. Jason, magandang umaga. Admar Jade, magandang umaga. Nakakonfine pa rin dito sa Veterans Memorial Medical Center ang Chief of Staff ni Vice President Sara Duterte na si Attorney Zulaika Lopez. Inaasahan natin, kapartner Admar at Jade, ang pagdating ni Vice President Sara ayon na rin kay Senator Bato de la Rosa. Pero kanina o kagabi ay may pahayag at naglabas ng mensahe si Vice President Sara sa kanyang mga taga-suporta. Muling nagtipon-tipon sa labas ng Veterans Memorial Medical Center nitong linggo ng gabi ang mga taga-suporta ni Vice President Sara Duterte para kondenahin ang panghaharas sa Office of the Vice President. Kasalukuyang nagpapagaling sa VMMC ang Chief of Staff ni Vice President Duterte na si Attorney Zulaika Lopez, kasunod na naging tensyon sa Kamara. Bagamat hindi nakadalo ng personal sa nasabing rally, nagpaabot naman ang bise ng virtual message sa mga taga-suporta. Aniya, ramdam niya ang hinaing ng taong bayan. Pagbibigay diin ng bise na may karapatan sila na magdemand sa gobyerno. Ang lagi kong panawagan sa taong bayan ay hingin, idemanda sa gobyerno na ibigay nila ang serbisyo na karapat-dapat para sa mga Pilipino. Sa kanyang mensahe, pinunari ni VP Sara ang mga politiko na hindi tinutupad ang mga pangako sa taong bayan tuwing kampanya. Gaya na lamang ng 20 pesos na bigas ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na ipinangako niya noong 2022 presidential elections. Pag ang politiko ay nag-promise na magbibigay ng 20 pesos per kilo na bigas, dapat ay tinutupad yon dahil binoto ka ng mga tao base sa mga sinabi mo, base sa mga kampanya mo. Sinabi ni Vice President Duterte, hindi dapat pinapahirapan ng gobyerno ang mga Pilipino. Bagkus, dapat nitong isinusulong ang hustisya at karapatan ng mga mamamayan. Hinimok naman ng bise ang taong bayan na mag-demand ng mga matitinong mamumuno sa bansa. Kaugnay nga niyan ay muli niyang hinamon ang mga nagtatrabaho sa gobyerno na sumailalim sa drug test. Psychological test, kahit ano yan, neuropsychiatric test, kahit anong pang test yan. Gagawin ko yan. Dagdagan ko pa ng drug test. Pero dapat magpa-drug test ang lahat ng mga nagtatrabaho sa Office of the President, sa Office of the Vice President, sa lahat ng opisina ng Senado, sa lahat ng opisina ng House of Representatives, sa lahat ng departamento ng ating bayan, ng ating pamahalaan. Sabi ni Vice President Duterte, pangungunahan ng kanyang tanggapan ang pagpapadrug test. Sa ngayon naman, aniya ay wala nang mapuna ang kasalukuyang administrasyon sa kanya at ginagawa na lamang siyang panakipbutas. Pinagtatakpan ninyo ang mga kakulangan ng pamahalaan. Ako ang ginagawa ninyong punching bag para hindi napapansin, nakikita, naririnig ng mga tao ang kalokohan, ang korupsyon, at ang katiwalian na ginagawa sa gobyerno. Magpa-drug test tayong lahat sa harap ng taong bayan.
Ngayong Lunes, muling itutuloy ng House Committee on Good Government and Public Accountability ang kanilang pagdinig kaugnay sa paggamit ng confidential funds ng OVP at Department of Education. Kung makakadalo ba si Lopez sa nasabing hearing, ito ang sagot ni Senator Ronald Bato de la Rosa na isa sa mga nagbabantay sa abogado sa VMMC. I think the contempt order will expire tomorrow. Yes. Will last until tomorrow. So, baka after tomorrow, pwede na siyang kung mag-expire na yung contempt order, nothing is holding her from going home. Nakatepende rin daw ang pagdalo ni Lopez sa abiso ng kanyang doktor. Kaugnay pa ng pagka-expire ng contempt order, hindi na rin aniya malilipat si Lopez sa Women's Correctional Facility. Ani de la Rosa, wala pang komunikasyon ang nasabing komite kay Lopez, maliban na lang sa isang doktor mula sa Kamara na bumisita sa kanya para alamin ang estado ng kalusugan ng abogado. Kung pipilitin umanong dumalo si Lopez sa pagdinig ng Kamara, nakahanda umano ang kampo ni Lopez sa kanilang susunod na hakbang ayon kay de la Rosa. May mga may mga iniisip na rin yan na mga contingency plans. For the Ilang pulis ang tumungo sa kwarto ni Lopez sa loob ng detention center ng House of Representatives nitong madaling araw ng Sabado para ilipat sana ang abogado sa Women's Correctional Facility sa Mandaluyong base sa kautusan ng Kamara. Bagay naman na tinutulan ni Vice President Duterte na tumatayo noong abogado ni Lopez. Dumaing na ng chronic back pain si Lopez pero hindi siya agad nadala sa ospital dahil ayaw papasukin ang ambulansya sa loob ng batasan. Nagsusuka ang abogado at nahimatay dahil sa panic attack, dahilan para isugod na siya sa ospital. Samantala mga partners, bukod kay Senator De La Rosa, ilang kalyado rin ni VP Sara ang dumalaw kay Attorney Zuleika Lopez, kabilang narito sina Senator Bongo, Congressman Rodante Marcoleta at Senator Amy Marcos. Sa ngayon mga partners, patuloy na nadadagdagan ang mga tauhan ng Vice Presidential Security and Protection Group at sa mga oras na ito ay hindi pa rin dumadating si Vice President Sara Duterte dito sa VMMC. Para sa Diyos at sa Pilipinas kumahal, balik sa inyo mga kapartners. Jason, may tanong ko lang, meron na bang advisory mula sa OVP or mismo kay VP Sara kung ito'y dadalo? Kasi narinig ko last time na may mga suggestion yung kanyang mga abogado na pwede naman siyang dumalo at kaya namang sagutin. Ano ba ang update kung meron na? Sa yun kapartner Admar ay wala pang message o desisyon si Vice President Sara Duterte o nagpalabas ng advisory ang Office of the Vice President kung dadalo ba ang sino man sa mga opisyal mula sa OVP sa pagdinig ng House Committee on Good Government and Public Accountability. Sa kasalukuyan ba, meron na ring mula sa HOR na pumunta dyan para isalang ulit itong si Yusek Lopez sa pagdinig? Sa ngayon, kapartner Admar, ay wala pang mga representante o mga membro ng House of Representatives na dumalaw dito sa VMMC. Maliban na lang sa isang doktor, ayon kay Senator Bato de la Rosa, na mula sa HOR na dumating dito kaninang umaga para alamin ang kasalukuyang estado ng kalusugan ni Attorney Lopez. Yung mga supporters ng Pangulong Pangulo dyan sa harapan ng veterans, ano ba, nandyan pa rin ba sila or muli sila sasagawa ng vigil? Sa ngayon, kapartner Admar, ay wala na sila pero inaasahan natin na mamayang gabi ay babalik sila sa labas ng VMMC para magsagawa ng rally bilang pagsuporta kay Vice President Sara Duterte sa mga tauhan ng Office of the Vice President at
para kondenahin na rin ang panghaharas sa Office of the Vice President. Admar? Panghuli na lang, yung mga pulis, last time is marami ka bang mga namataan dyan, loob at labas ng compound ng VMMC? Sa labas, Kapartner Admar, doon sa gate ng VMMC, may mga kapulisan doon na naka-standby kasi inaasahan nga anumang oras ay darating yung mga taga-suporta ni Vice President Sara Duterte. Pero dito naman, sa loob ng VMMC kung saan kasalukuyan nga nagpapagaling si Atty. Lopez ay wala tayong mga nakikitang mga pulis dito bukod sa mga tauhan ng VPSG. Admar? Ayan. Maraming salamat, Jason Rubrico, sa iyong update mula dyan sa VMMC sa Quezon City.